Matapos ang pagluluksa ay nagpulong sina Li Chunyang, Second Prince, Commander Bai, Li Yunxiao, at Jiming upang talakayin ang sitwasyon. Iniulat ni Li Chunyang na nakapiit ang ama ni Li Yunxiao sa Shining Gold City at kinakailangan na ang dagdag na puwersa sa kabisera. Itinanong ni Li Yunxiao ang kredibilidad ng hiling na reinforcement. Nag-aalala na ito ay maaaring isang taktika upang ilihis ang kanilang atensyon para umalis ang hukbong sandatahan ng kanyang lolo at iwanan ang kapitolyo ng palasyo. Subalit sa huli ay inirekomenda peren ni Li Yunxiao na magtungo sa kanyang ama dahil kahit totoo man o hindi ang hiling na reinforcement ay tinitiyak niyang hindi maganda ang lagay ng Shining Gold City. At kung kanilang iisipin, mukhang hindi lamang pakay ng kalabang bansa na mapaalis ang Li family sa kabisera kundi ang masakop ang buong bansa at ginagamit lang nila ang kamangmangan ng unang prinsipe para sa kanilang pinakaplano. Napaisip ang lahat at ngayon lang nila ito napagtanto. Nagpahayag ng galit si Second Prince sa kanyang kapatid dahil sa kanyang kasakiman at kagustuhang isakripisyo ang mga karaniwang tao para lamang sa trono. Sa puso ni Second Prince ay handa siyang iwanan ang pag-aambisyong maging hari para lamang matigil ang paghihirap ng mga masasalanta, ngunit sinabihan siya ng mga kasamahan nito na kailangan siya ng bansa. Nagtanong si Commander Bai kay Li Yunxiao kung mayroon siyang mga ideya, at sinabi nito na mayroon nga siyang ideya, subalit hindi niya ito maaring sabihin dahil wala siyang tiwala sa mga kasama niya dito sa loob. Agad naman itong kinontra ng mga grupong sumusuporta kay Second Prince. Inutusan ng ikalawang prinsipe ang kanyang mga tauhan na umalis, at ipinakita ni Li Yunxiao ang kanyang plano na depensahan parehong panig ng lungsod sa parehong oras. Inirerekomenda ni Li Chunyang na ang tanging puwersa na maaaring sumuporta sa kanila sa Shining Gold City ay ang pangunahing hukbo, ngunit ito ay nasa ilalim ng kontrol ng unang prinsipe at malabong sumunod ang prinsipe kahit paiutos ng hari na magpaabot ng tulong sa Shining Gold City. Ngunit, sinabi ni Chunyang na maaari niyang tawagan ang mga dati niyang kasamahang sundalo, na nagretiro gamit ang kanyang prestihiyo, ngunit hindi siya maaaring umalis ng lungsod upang pamunuan sila, at walang kung sino man ang kayang magpasunod sa dati niyang hukbo, kundi siya. Kaya malabo pero nila iyong magamit. Sa umpisa ay sinabi ni Li Yunxiao, na siya ang pupunta sa kanyang ama subalit nilinaw niya na hindi siya ang mamumuno, kaya naghain siya ng solusyon si Li Yunxiao sa pamamagitan ng pagmumungkahi, ng tatlong individual na may kakayahang pamunuan ang gagawing pagsuporta. Ipinaliwanag niya na natuklasan na niya ang paraan upang pigilan ang lasong Benaming Qi nila Daisheng at Commander Xiao gamit ang mga pills na kanyang nilikha. Pinuri ang kanyang katalinuhan, at tinanong kung sino ang ikatlong tao. Sumagot ni Li Yunxiao na ang ikatlong tao na kanyang tinutukoy ay si headmaster na teacher ni Li Yunxiao at Second Prince. Subalit tinutulan siya ni Second Prince sa kadahilanang malabo niya itong mapasunod sa gusto nilang mangyari dahil ayaw ng kanyang guro makisali sa usaping pangpolitika at kikilos lamang ito kung ang mga kalaban ay malapit na sa kapitulyo ng palasyo. Nagpatuloy si Li Yunxiao sa kanyang plano at sinabi na hindi kailangan ang presensya ng headmaster kundi ang mga mag-aaral sa pamumuno ni headmaster ang kailangan niya. Nais niyang bumuo ng hukbo gamit ang mga mag-aaral sa kaniyang pamumuno. Sa kasalukuyan ay bakasyon ang kanilang paaralan at ang mga mag-aaral ay naghahanap ng kanilang pag-insayohan. Magtatalaga sila ng anunsyo sa pangangailangan ng dagdag mandirigma para sa reinforcement. Gagamitin nila ang mga igagawad na achievements sa mga sasali at makikilahok. Muli nilang ipapaalala ang naganap na history kung saan nabuo ang state guardian ng bansa. Nang sa gayon ay lalong marami ang gustong sumaling mag-aaral. Nabigla sila sa pinakitang talent ni Li Yunxiao at lalong napagtanto na si Second Prince ay tiyak na ang pag-akyat sa trono. Dagdag pa ni Li Yunxiao na 3 na ang Martial King ang sumusuporta kay Second Prince. Nagulat ang lahat dahil sa kanilang kaalaman 2 lamang ang Martial King sa kanilang bansa bukod kay Commander Xiao at kay Headmaster ay wala ng iba. Ilang sandali pa ay nagtinginan sila kay Li Chunyang. Dahil bistado na ang kanyang pagtatago ng lakas ay minabuti na rin niyang ipakita ito sa kanila. Nilabas ni Li Chunyang ang kanyang totoong lakas. Ang lahat ay binati siya sa kanyang pagiging Martial King Realm. Lubos ang tuwa ni Second Prince at inalok niya si Li Yunxiao na magkaroon sila ng brotherhood. Subalit hindi ito tinanggap ni Li Yunxiao dahil kailanman ay mas gusto niya ang pagiging lone wolf. Batid din ng iba na si Li Yunxiao ay malayo ang mararating at hindi kayang manatili sa maliit na bansang ito.
Nagwika si Li Yunxiao ng isang kataga na nagpamulat sa kanila. Sa sinabi ni Li Yunxiao ay siya namang pagka-enlighten ni Jim Eng kaya ito'y nakatungtong sa Martial Lord Realm. Nabigla ang lahat dahil para makarating ng Martial Lord Realm ay kinakailangan ng maraming resources at oras na abot ng kalahating taon. Subalit sa ilan salita lamang ni Li Yunxiao ay nakapag-breakthrough na ito ng level. Labis ang pasasalamat ni Jim Eng kay Li Yunxiao. Bagamat hindi ito sapat para ma-impress si Li Yunxiao ay isa ito sa benepisyo ng pagsama at pagsunod niya kay Li Yunxiao. Dagdag pa nito na nakahanda ang pills na gagamitin ni Jim Eng kung sakali mang malapit na itong makatungtong sa Martial King Realm. Wala nang masabi ang iba at hinayaan na lamang. Pagkatapos ng ginawa nilang pagtitipon ay nagsipatungo sila sa kani-kanilang mga destinasyon. Habang sa pribadong lugar ng unang prinsipe ay nagkaroon ng pagtitipon sa pagitan nila ni Li Yi. Galit na galit ang prinsipe sa kadahilan ng palpak ang plano ni Li Yi na patayin si Li Yunxiao kahit na lamang sila sa dami at lakas ng puwersa. Sinisisi nila si Li Yi sa malaking pagkaubos ng kanilang hukbo at nais nila itong pagbayarin. Galit na galit din si General Gao Feng dahil halos nang ipinadalang tauhan kasama ni Li Yi ay nagmula sa hukbo na pinamumunuan niya. Nagrason si Li Yi na natalo sila dahil kay Li Yunxiao at Ji Meng. Ikwinento ni Li Yi kung paano si Jim Eng lumaban sa dalawang martial lord at kung paano si Li Yi natalo kay Li Yunxiao na umabot pa sa pagkaputol ng kanyang kamay. Hindi naniwala ang prinsipe sa kadahilan ng si Jim Eng ay isa lamang 7-star Great Martial Warrior at ang kanyang dalawang tauhan ay parehas na martial lord. Labis ang pagtataka nito na sa kung paanong paraan nagawa iyon ni Jim Eng. Dagdag pa niya na si Li Yunxiao ay isa lamang martial warrior samantala si Li Yi ay isang great martial warrior kaya malabong matalo siya rito. Sinabi ng prinsipe na si Li Yi ay nagsisinungaling lamang. Ipinaliwanag ni Li Yi ang buong detalye ng pangyayari, simula sa mabilis na paglakas ni Jim Eng nang kumain ito ng pabihirang pills. Dagdag pa niya si Li Yunxiao ay mayroon third-class Tsuan weapon at ang isang pabihirang teknik na pang-atake sa soul ng isang tao. Sinuportahan naman siya ni Gao Feng sa kadahilanang nakalaban niya rin ito kamakailan subalit kahit lamang sila sa lakas ay nagawa pa rin silang matalo at maakit si Jim Eng. Nakumbinse na ang prinsipe at tinanggap na ang pangyayari. Para bumaba ang init ng ulo ng prinsipe ay muling pinaalala ni Li Yi ang kanilang plano sa ama ni Li Yunxiao na ngayon ay naiipit sa Golden City. Batid ito ng prinsipe at tinanong si Li Yi kung anong plano nila kay Commander Xiao gayong malakas ang tsansa na magamot ito ni Li Yunxiao. Sinagot siya ni Li Yi na hindi sila magkakaproblema roon dahil sa oras na makumplito na ang kanilang plano ay magpapadala ng Martial King ang kanyang master para labanan si Commander Xiao. Natapos ang kanilang pag-uusap at pinaalis na si Li Yi. Namuuna ang pagdududa ng prinsipe kay Li Yi. Tinanong ng prinsipe si Gao Feng kung ano na ang nangyari sa scholar na si Ji Renyi. Sabi ni Gao Feng na ang grupo ng mga scholar ay galit kay Li Chunyang dahil pinatay nito ang ilang minister sa palasyo at magsisimula na ng isang protesta ang mga scholar patungo sa pamilya Li. Plano nilang gamitin ang mga scholar para kamuhian ang pamilya Li ng buong bansa. Sa labas kung saan nakatayo ang mansyon ng pamilya Li ay matatanaw ang isang grupo ng mga scholar na nagpaprotesta sa nagawang krimen ni Li Chunyang. Hindi na sana ito papansinin ni Li Chunyang dahil kung ito'y kanilang papatulan ay malaki itong gulo sapagkat malakas ang impluensya ng pinuno ng grupo na si Ji Renyi. Subalit iba ang pananaw ni Li Yunxiao at hindi niya papalampasan ang eskandalo na ginawa nila sa labas. Sa kanyang paglabas ay nadatnan niya ang tatlong nangunguna sa grupo na disciple ni Ji Renyi. Nang makita nila si Li Yunxiao ay agad na nagsigawan ang mga scholar at namuo ang Grand Chi of Justice. Nagulat si Li Yunxiao dahil akala niya na isang grupo lamang ito ng mga hangal subalit hindi lubos akalain na ang mga ito'y totoong scholar. Nakita ni Li Yunxiao ito bilang isang oportunidad para lumakas kaya agad siyang tumalon sa kinaroroonan ng Grand Chi at hinigop ang lakas na nagmumula rito. Ilang saglit lamang ay umangat ang level ni Li Yunxiao. Nagulat ang lahat ng scholar dahil sa kanilang kaalaman ay isang martial grandmaster lamang ang may kakayahang lumutang sa ere subalit nagawa ito. Li Yunxiao. Inakala ng mga scholar na si Li Yunxiao ay gumagamit ng demonic arts para higupin ang kanilang Grand Chi kaya napagdesisyonan nilang lakasan pa ang kanilang Grand Chi para matalo si Li Yunxiao.
Nag-alala sila Li Chunyang habang namamangha sa ginawa ni Li Yunxiao na paglutang sa ere. Si Li Yunxiao na nasa gitna ng Grand Qi ay namangha sa bilis ng pag-angat ng kanyang cultivation level kasabay ng kanyang soul power. Subalit dahil malakas ang teknik na Heavenly Tyrant Body and Godly Evolution Technique ay hindi sapat ang Grand Qi para siya ay umangat pa ng isang level. Napansin ni Li Yunxiao na nagkamali ang mga scholar ng hinala tungkol sa kanya kaya nagpanggap ito na nahihirapan habang inaabsorb ang Grand Qi. Ilang saglit lamang ay umangat na naman ang level ni Li Yunxiao kaya mas lalo pa niyang ginalingan ang pag-arte. Nagpatuloy pa rin ang mga scholar sa kanilang ginagawa subalit lingid sa kanilang kaalaman ang magandang dulot nito kay Li Yunxiao. Batid ni Li Chunyang kung ano ang mga nangyayari at wala siyang masabi sa ginagawa ng kanyang apo. Ilang sandali lamang ay isa-isa nang nagsibagsakan ang mga scholar at nawala na ang Grand Qi. Bumaba si Li Yunxiao at nakita nila na tila ba lumakas ito imbis na hamina. Nagsalita si Li Yunxiao at ininsulto pa ang mga scholar sabay sarkastikong ibinunyag ang katotohanan. Hindi kinaya ng mga scholar ang kanilang nalaman kaya nagsuka ito ng dugo. Mapang-insulto naman silang pinasalamatan ni Li Chunyang na lubos ikinagalit ng mga scholar subalit wala silang magawa dahil sa lakas ng pressure na nilalabas ni Li Yunxiao. Binigyan sila ni Li Yunxiao ng pagkakataong umalis subalit isa sa mga scholar ang nanindigan ng kanyang paniniwala at sinabing handa siyang mamatay para dito. Pinagbigyan siya ni Li Yunxiao kaya sa isang iglap ay nalagutan ito ng hininga. Ang pananampalataya ng mga scholar ay biglang bumagsak sa takot kay Li Yunxiao, kaya ang isa sa kanilang pinuno ay nagmakaawa sa kanya. Binigyan silang muli pagkakataon ni Li Yunxiao subalit nagdagdag na ito ng kondisyon. Kinakailangan na nilang lumibot sa buong Kapitolyo habang binigkas ang mga katagang, Jeremy is a fake, he is stupid idiot. Sa umpisa ay nag-aalinlangan pa ang mga scholar subalit sa huli ay wala silang nagawa dahil nais pa nilang mabuhay. Tuluyan nang umalis ang mga scholar habang pinapanood sila ng mga tao sa ginagawa nilang kahihiyan. Matapos ang komosyon ay nagtungo si Li Yunxiao at Li Chunyang kay Daisheng at sisimulan na nila itong gamutin. Nilabas ni Li Yunxiao ang pills at ipinainom kay Daisheng. Ilang saglit lamang ay nagsimula na itong magkaroon ng malay. Inutusan niya si Daisheng na tumayo at nang subukan ito ni Daisheng ay laking gulat niya na nadama niya na ulit ang kanyang mga paa makalipas ang 5 taon. Masayang nagdiwang ang dalawang magkaibigan subalit binasag ito ni Li Yunxiao sabay sabing kinakailangan ni Daisheng na mamuno ng isang hukbo para sa papasukin nilang digmaan. Sa una ay hindi naniniwala si Daisheng kaya kinumbinse siya ni Li Chunyang na agad naman niya itong napapayag. Matapos ipaliwanag ni Li Chunyang ang plano nila ay tumitig ito kay Li Yunxiao at sinabing naniniwala na siya na isang second-class alchemist ang kanyang apo. Tinanong siya ni Li Chunyang kung mayroon ba siyang maibibigay na para sa kanya. Nagmaang-maangan si Li Yunxiao subalit sinigawan siya ng kaniyang lolo dahil batid na nito na kinuha lahat ni Li Yunxiao ang kayamanan na inipon ng pamilya Li sa loob ng 100 taon. Laking pagtataka rin ito na maski ang kuweba ay tinangay ni Li Yunxiao. Sa pilitang kinuha ni Li Chunyang ang ilang pag-aari ni Li Yunxiao at sinabing ito na muna ang kanyang kukunin sa ngayon bilang kabayaran at sa susunod na ang iba. Matapos magamot, si Daisheng ay nagtungo na sila kay Commander Xiao. Laking gulat ni Commander Xiao dahil nakita niya si Daisheng at Li Chunyang na isa ng ganap na Martial King. Nagkamustahan ang dalawa at kinwento ni Daisheng ang nangyari sa kanya. Galit ang naramdaman ni Commander Xiao sa nalaman niyang sinapit ni Daisheng sa kamay ng Emperor. Nagpatuloy na sila sa usaping paggagamot kay Commander Xiao at nilabas na ni Li Yunxiao ang second-tier pills. Bagamat hindi ito sapat para mapagaling si Commander Xiao subalit sapat na ito para malabanan ang lason habang ginagamot siya ni Yunxiang sa tulong ng Yang Qi nito. Laking gulat ni Yunxiang na si Li Yunxiao ay isa ng ganap na second-tier alchemist. Nagpasalamat naman si Li Yunxiao kay Teacher Yunxiang sa pag-aalala nito noong siya ay mahina pa at binigyan niya ito ng pangako na ang buong pamilya Li ay susuportahan si Yunxiang. Tinanggihan ito ni Yunxiang at humiling na lamang na tugtugan siya ng Guangling Odyssey kagaya ng tinugtog niya kay Princess Roxo. Matapos ang pagtitipon ay umalis si Li Yunxiao at nagtungo sa training hall para mag-ensayo.
Batid niya na labis ang hirap ng ginagawa niyang training subalit mabagal pa rin ang pag-usad ng kanyang lakas na sa tansya niya ay dapat isa na siyang ganap na martial master ngayon. Subalit kahit sa tulong ng Heavenly Poison Body na naabsorb niya sa kanyang disciple at sa Grand Chi na nakuha niya sa Scholar ay nanatili pa rin siyang 7-star martial warrior. Binuksan ni Li Yunxiao ang kanyang consciousness at pumasok rito para tignan ang World God Monument. Sa kanyang nakita ay hindi pa rin siya makapaniwala dahil ang World God Monument ay parang isang buhay na lugar na kasing laki ng isang kontinente at wala itong katulad sa mga artifact na kanyang nakita noong siya pa si Emperor Gu Feiyang. Batid niya rin na ang artifact na ito ay hindi kayang likhain ng kung sino man sa buong kontinente dahil ang law ng mundo sa loob ng World God Monument ay iba kumpara sa totoong mundo. Nagpagtanto ni Li Yunxiao na kaya niyang pagsabaying i-train ang kanyang soul at body ng sabay gamit ang World God Monument. Sa ginawang ensayo ni Li Yunxiao na pagsabayin ang dalawa ay hindi niya namalayan na sobra pala itong mapanganib at naligay pa sa alanganin ang kanyang buhay. Subalit si Li Yunxiao ay hindi sumuko at ginamit ang buo niyang lakas para malampasan ang pagsubok. Sa huli nagtagumpay si Li Yunxiao at naging isang ganap na 8-star Martial Warrior. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya ulit gagawin iyon. Dinalaw siya ng kaniyay naglolo at hindi ito makapaniwala sa bilis ng pag-angat ng kanyang level dahil nakaraang 2 araw lamang ay katatapos niya lamang umangat sa 7-star martial warrior. Nais na sana ni Li Yunxiao magpatuloy muli sa kanyang training kaya pinaalis na niya ang kanyang lolo subalit naghatid ito ng balita patungkol sa mga scholar. Ang mga scholar na sumugod sa kanil ng mansion ay nagsipagtago at ang iba naman ay nawala sa kanilang mga sarili. Dagdag pa nito na sa sobrang galit ni Jie Renyi ito'y nagkasakit at humihingi ng hustisya. Si Li Chunyang ay takot na masira ang pangalan at reputasyon ng pamilya Li kaya tumakbo ito nang makita ang mga magpo-protesta. Sinabi ni Li Yunxiao na wala siyang dapat ipag-aalala sa kung anumang sabihin ng ibang tao sa kanila, sapagkat ang kanilang pamilya ay pamilya ng martial arts at tanging lakas lamang ang basehan para sila'y katakutan. Sa pandinig ni Li Chunyang lahat ng sinabi ni Li Yunxiao ay kahanga-hanga at totoo. Kaya muling namulat sa kanya, na ang mundo niyang nilalakadan ay mundo ng isang martial artist, at kailangan puro pasulong maging sa problema at pagsubok. Pinangunahan ni Li Yunxiao ang pagsugod patungo sa palasyo. Bago pa man sila makapasok sa gate ng palasyo ay hinarang na sila ng mga gwardiya at inutusang bumaba sa kabayo. Pinaslang niya ang kung sino mang hamarang at sumigaw na siya si Li Yunxiao ang panganay na anak ni General Li Changfeng at narito para maghatid ng balita patungkol sa military na kinakailangan ng presensya ng hari. Sa ginawa niyang komosyon ay lumabas ang isa sa mga commander na si Jing Feibei at pinapaalis si Li Yunxiao sa harap ng palasyo. Walang ano-ano ay inatake nito si Li Yunxiao at dahil ang lakas nito ay 8-star martial lord ay napilitan ang kanyang lolo na umatake. Sa isang mabilis na salpukan ay agad na natalo si Commander Jing. Nang inig sa takot ang iba pang mga gwardiya, nagbitaw ng salita si Li Chunyang na kung sino man ang haharang na ipaabot ang balita sa hari ay walang awang papatayin. Nagbigay na ng anunsyo ang hari na papasukin sila sa palasyo. Agad na nagbigay ng daan ng mga gwardiya sa palasyo subalit hinarang parent sila ng mga scholar ng palasyo para ipagsigawan ang krimen na kanilang ginawa. Nilabas ni Li Yunxiao ang kanyang espada at pinaslang ang ilang scholar. Pinatabi niya ang ibang scholar na agad namang sumunod dahil sa takot. Nakapasok na sila sa palasyo at makikita doon ang may sakit na si Jie Renyi. Agad na bumangon si Jie Renyi at humiling sa kamahalan na parusahan sila Li Yunxiao. Nagtanong ang hari ng pag-alit kung bakit pinatay ni Li Yunxiao ang mga gwardiya at mga scholar na para bang wala siyang respeto sa kanya. Sinagot siya ni Li Yunxiao na kaya niya iyon ginawa dahil nirerespeto niya ang hari. Pinabulaanan naman siya ng unang prinsipe at sinabing kailangan silang ipapatay ng hari dahil lumabag sila sa batas ng palasyo. Tinanong siya ni Li Yunxiao kung alam ba niya ang batas. Kumpiyansado namang sagot ng prinsipe na alam niya ang batas dahil isa siyang prinsipe. Tinawag ni Li Yunxiao ang minister ng bansa para tanungin ang ilang bagay na agad naman itong lumabas. Tinanong ni Li Yunxiao sa minister kung ano ang parusa ayon sa batas sa kung sino mang tao ang pipigil sa balita patungkol sa military. Sumagot ang minister na ang pag-antala sa balita patungkol sa military na kailangan ng maagap na pagtugon ay may kaparusahang kamatayan kasama ang buong pamilya nito.
Nalaman ng mga scholar at prinsipe na hindi mali si Li Yunxiao at dahil lusot na sila Li Yunxiao patungkol dito ay nagtanong ulit sila patungkol naman sa mga scholar na pinatay ni Li Yunxiao. Muling tinanong ni Li Yunxiao ang minister kung anong parusa ng mga naninira sa court official na kanyang lolo. Sumagot ang minister na ang parusa ay kamatayan. Gulat na gulat ang prinsipe dahil ngayon niya lamang napag-alaman na may ganung batas. Wala nang nagawa ang mga nasa loob para idiin sila Li Yunxiao. At dahil si Jie Renyi ay kabilang sa pamilya na gumawa ng krimen ay kasam rin siya sa mapaparusahan. Sa takot ni Jie Renyi ay lumuhod ito at nagmakaawa sa emperor. Pinatawad naman siya ng emperor subalit hindi pumayag si Li Yunxiao dahil hindi iyon makatarungan. Galit na sumagot si Jie Renyi na napatawad na siya ng hari at ang utos ng emperor ay makapangyarihan at walang kung sino man ang pwedeng sumuwi. Matapang na sumagot si Li Yunxiao na siya ay walang pake maging sa emperor. Gulat na gulat ang lahat maging ang kanyang lolo sa kanyang sagot. Abangan sa susunod na kwento ay magkakaroon ng labanan sa pagitan ng number 1 at number 2 na pinakamalakas na mag-aaral laban kay Li Yunxiao.